Hey guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Andito na naman nga po ako si Gandara, ang Collegiate Tarikats po ninyo na maghahatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Digital Tarikats. And for tonight's video, pag-uusapan nga po natin ang patungkol po dito sa pagbasura ng IPO sa apila ng Tape Inc. Grabe ang bilis. Pag-apila po nila, napakabilis pa po sa alas 4 ng pagbasura ng IPO sa kanila. Isang malaking palpal at pahiya na naman po ang taping. Bakit guys? Kasi kanina lamang po ay pinag-uusapan na at panay po, ang dami kong nababasang article sa Twitter. Actually, 3 hours ago ganyan na nag-apela ang Tape Inc. Sa IPO na patuloy pa rin nilang gagamitin ng Itbulaga. Tapos trendy, kumbaga, ang dami ko ring nababasa tungkol dito kay Paulo Fuentes, paulit-ulit yung video na sila ang tunay na Itbulaga. Pero, ang bilis po agad ng karma kasi naipanalo po ng TVJ ang titulong Itbulaga. Hindi lamang po yan, kundi nakarehistro na rin di umano kay Henyo Master ang trademark na Itbulaga dahil binasura po ng IPO ang apela ng Tape Inc. Ibig sabihin lamang po nun ay napakatibay po talaga ng laban ng TVJ. Napakatibay po ng pruweba ang inihaya ng TVJ na sila ang tunay na may-ari po ng titulong Itbulaga dahil agad-agaran din po pag-apila ng taping kay binasura din agad. Alam niyo yon, yung tipong sa mga nakapila pong files pagkakita dito sa taping na apila, basura agad. Wala nang ano-ano dahil napakatibay po ng pruweba ng TVJ na sila ang tunay na may-ari ng Itbulaga. So, napakasaklap naman nun sa Tape Inc. Panay pa naman po ang post ng articles na umapila sila, na sila ang tunay na Itbulaga. Ayon dito kay Paulo Fuentes, yun ang kanilang titulo. Tapos, biglang mababasura agad-agad. Anyway guys, sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button. Nandyan lang po yan sa baba. And notification bell para maging updated kayo sa mga susunod nating balita. Samantala, nais ko din naman pong i-highlight muna sa ating vlog itong nakita kong post ni Mark Anthony Mapanaw dito sa Twitter na kung saan nagustuhan ko yung sinabi niya. No? Sabi niya kasi dito, yung sinusubukang tanggalin ng tape ang TVJ sa Itbulaga kaso nakalimutan niyata nila na ang TVJ mismo ang Itbulaga. So, ayun na nga, ang ending tuloy ay sila mismo ang nawalan. Akala nila ay matatanggal po nila ang tinik sa kanila para sa pag-manage ng Itbulaga or pag-aangkin sa Itbulaga. Pero hindi. Kasi mas lalo lamang po nilang ibinaon ang tinik, Collegiate Tarikats, dahil mas lalo lamang po silang nawalan. Una, kita lang yung kanilang pinoproblema na kesyo lugi, kailangan ng cost cutting, magtanggal ng mga host, format ng mga segment para lumakas ulit di umano ang Itbulaga, ganyan, nalulugi daw. Pero ngayon, na mismong Itbulaga na tuloy ang nawala sa kanila. Ang hirap kasi kutingting ng kutingting sa mga bagay na maayos naman. Ayan, lalo pong nasira, di ba, Collegiate Tarikats? So, sana lesson learned din po ito sa kanila na wag ganon. So, ang balita pong ito, Collegiate Tarikats, na kung saan ay binasura po ng IPO ang apila ng Tape Inc. ay napanood po natin sa 1PH. So, kumbaga ay may reliable source naman po, Collegiate Tarikats, sa balitang ito. And good news para po sa ating lahat na naipanalo po ng TVJ talaga. Totally ang Itbulaga dahil yung apila nila, tama po ang Collegiate Tarikats. Wala rin magagawa ang apila nilang yan. Kahit mag-apila pa siguro sila 100 times, paulit-ulit lang masasampal sa kanila ang katotohanan. Kahit sana ay isang beses lang, pero
wala mas gusto nila paulit-ulit silang sinasampal ng katotohanan. Anyway, sabi nga po dito ni Attorney Enrique de la Cruz Jr. about po ito nung mga nakaraan na balita, no? Anytime, pwede na daw pong gamitin ang Eat a Bulaga. Nakakatuwa, guys. Anytime maaari na pong gamitin. And ano kayang sasabihin na naman ni Paulo nito? Ang bilis Parang pagkabitaw niya ng silata na silang Eat Bulaga, bigla silang tinanggalan totally ng karapatan ng IPO na maging Eat Bulaga. So, ano na lang, 'di ba? Kahapon sinasabi natin, yung trademark ay yung registration ni Henyo Master ay magkaroon na ng resulta. Ito na nga guys, base po sa 1PH ay naka-registered na kay Henyo Master ang titulong Eat Bulaga. So, ang sunod naman po natin iintayin ay PRO, yung copyright infringement. And we can't wait guys na matapos na po ito, yung tipong wala na pong mahahabol pa ang Tape Inc. sa laban na ito dahil TVJ ang tunay po na rightful owner na Eat Bulaga at wala pong ibang may karapatang gumamit ito kundi sila dahil bukod po sa si Henyo Master ang nag-create ng titulong ito ay araw-araw pinapatunayan po nila na sila talaga ang tunay na Eat Bulaga sa pamamagitan po ng pagtupad pa din. Ano man po ang meaning behind the Eat Bulaga. Surprise sa tanghalian. Yun po yun. At surprise sa tanghalian. And yun nga, araw-araw tuwing tanghalian, sino-surpresa po tayo ng TVJ. Hindi po sila nag-fail guys, nasa bulagain po tayo. And can't wait guys para sa another Dabricats Day, Charis, o di kaya ay sa Sabado. Ano man po ang magiging pasabog ng TVJ pagse-celebrate na gagawin ng TVJ. Malamang po may celebration yan, Collegiate Dabricats. Dahil finally naisisigaw na po nila ang Eat Bulaga, na ikakanta na po ng buo ang Eat Bulaga. Kanina nga po nakita po natin sa title po nila, lalo na sa kanilang live streaming, yung EAT Bulaga Collegiate Dabricats. So 'di ba? Nakakamiss at ang sarap lamang po pakinggan na ito po ay nagmula rin talaga sa mga original and of course the creator of Eat Bulaga. Ngayon, tanong po tuloy ng mga tao or ng mga netizen, ano kayang plano ng GMA Network dito sa Tape Inc. At the same time, ano kaya, saan kaya pupulutin ngayon ang Tape Inc. Dahil kung ang Eat Bulaga ang nagpayaman sa kanila, ito rin ang magpapabagsak sa kanila. Mabuti ang TVJ guys, wala silang pakialam sa pera. Pero itong Tape Inc. malamang mayroon po yung pakialam sa pera. Umungol nga po sila, 'di ba? Nung sabi nalulugi daw po ang Eat Bulaga. Ngayon pa po kaya na nabawasan ng sponsors, na kabonte ang commercials, at the same time nagbayad or magbabayad pa ng danya sa TVJ kung sakasakali po patungkol dito sa copyright infringement na maipanalo ng TVJ. Tapos syempre yung kaso, of course, sa kanilang attorney, may gastos or may nilalabas din po talaga silang pera ka-OG. So, malaki ka-OG ang nawawala dito sa Tape Inc. Sabi ko nga, buti dito sa TVJ, wala silang pakialam sa pera. So, kahit gumastos po sila para sa pakikipaglaban sa titulong Eat Bulaga ay okay lang at hindi sila mapipilayan. Pero ang Tape Inc. for sure niyan mapipilayan. Umungol nga sila sa nalulugi daw ang Eat Bulaga. Ngayon pa kaya na ang dami lalo pong nawala sa kanila. Samantala, sabi po dito ni sa Certified Mainers, ayan ang kakapala ng mga taga-tape, pati mga host, puro hindi naman, puro di alam ang salitang respeto. Alam naman nilang hindi sa kanila galing ang title. Ano pang pinaglalaban nila? Aapila pa ba?
alam ng sambayanan kahit kayong mga taga GMA. Yan, hashtag Legit the Barricades. Nako, ayun na nga, umapila na nga po. Mabilis na umapila ang taping. Syempre, hindi po papayag ang mga yan na mapunta sa TVJ ang Itbulaga. Ipinagmalaki nga po nila yan na patuloy nilang gagamitin ang titulong Itbulaga dahil sila ay umapila. Pero, ang problema ay mabilis din sa alas 4 po ang response ng IAPO at binasura din po ito agad-agad. Samantala guys, sabi pa dito, kapal talaga ng mukha ng tape. Walang respeto at delikadesa sa totoong owner ng title na Itbulaga. Lalo kayong lalaos mga halos-hos. So, manifesting nga po guys na sana pumabor na po lahat sa TVJ and tuluyan na nga pong mawala ang noontime show ng Tape Inc. sa GMA 7. Although sa 2024 pa naman, matagal pa, may kalahating buwan pa or 7 months pa ka-Digital Regards bago matapos ang kanilang kontrata sa GMA. Pero malay nyo naman, di ba, mapaaga. Charis! So, yun lang guys muna ang update natin ngayong gabi. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.